The mystery surrounding Mary Grace Piatos may soon be addressed as the House prosecution confirms she is one of its potential witnesses in the impeachment trial of VP Sara Duterte. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Senado. Isaiah, go ahead. Yes, may kinumpirma nga mismo sa atin kanina bago magsimula ang trial ngayong araw ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na kabilang sa list of witnesses ng prosekusyon para sa Article 1 of Impeachment o yung misuse of confidential funds si Mary Grace Piatos. Kung matatandaan natin sa naging pagdinig noong Lunes at nakakahapon, kabilang nga si Piatos sa mga tumanggap ng pera o pumirma sa acknowledgement receipts na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Mismong si Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na nagsabi kahapon na ipapasabpina niya si Mary Grace Piatos. Ngunit ayon kay Representative Luistro, depende pa yan sa magiging takbo ng trial. Pero naniniwala siya na mahalaga ang magiging testimonya ni Piatos. Yan ay kung may sisipot man. To fully establish that there's no such person as Mary Grace Piatos, although we understand the same was certified already by the Philippine Statistics Authority, right, during the proceeding in the Justice Committee. Matatandaan na ayon sa PSA, walang taong nagngangalang Mary Grace Piatos. Kung alias man ito, dapat nakadeklara sa COA ang tunay niyang pagkatao. Walang nabasag ang defense no? Walang nabasag ang defense sa mga evidence yesterday and even last Monday. Wala. Kasi ang liwanag naman ng testimony ni Attorney Wamel, if you will revisit the video, his testimony, isa lang naman yung buod nun irregularities, inconsistencies, non-compliance with the joint circular. May naitanong din natin mismo sa prosekusyon kung paano yung mangyayari kapag binayaran ni Vice President Sara Duterte yung notice of disallowance na ibinigay sa kanyang opisina ng COA. Ayon mismo kay Attorney Ligutan na isa sa mga private prosecutor, nothing will change, tuloy ang impeachment dahil may pananagutan daw ang bise sa maling liquidation na ipinasa ng kanyang opisina. Isaiah, so magkano ba yung notice of disallowance o halaga na ipinababalik sa bise? May base dito sa dokumentong ibinigay sa atin mismo ng isa sa mga prosecutor, ang halaga o total amount ng notice of disallowance na natanggap ng opisina ng bise ay umaabot sa 448 million pesos. Kung pagbabasihan itong dokumentong nakuha natin, para sa huling quarter ng 2022, ang halaga ng disallowance ay 73 million, habang naman sa taong 2023, yung tatlong quarter ay tigwa 125 million pesos. So kabuuan nga umabot ito ng 448 million pesos. At kung matatandaan natin yung naibigay, yung kabuuang naibigay na confidential funds sa Office of the Vice President ay umaabot ng 612.5 million pesos. So kung titingnan, kaunti lang yung bahagi ng pondo na ito yung masasabing maayos na na-liquidate ng opisina ng bise. Isaiah, so if ever na ipatawag itong si Mary Grace Piatos, kilala na ba siya ng prosecution? According to Attorney Lorna Capuna, siyang tumayong presenting officer nung Lunes at kahapon, ang sabi niya sa atin, hindi raw nila kilala si Mary Grace Piatos. At ang paliwanag niya, kung sakali man na maghihiling sila sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena, ipadadala raw nila ito sa Office of the Vice President. At ang kabilang sa gusto nilang mapatunayan dito kung bakit gusto nilang ipasubpoena si Mary Grace Piatos ay para mapatunayan na wala talagang totoong tumanggap ng pera na mula sa confidential funds at posibleng nagamit lamang ito sa pansariling interes. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Senado.